May isang nakakatakot na kwento na naganap sa isang parke kung saan may 5 batang lalaki na may kakaibang misyon. Isang tabla na may mga misteryosong sulat ang nagdala kay Joseph sa isang madilim na karanasan na hindi niya malilimutan. Sa kanyang pag-uwi, isang puting mukha ang nagmasid sa kanya mula sa bintana, nagdulot ng takot at pangamba sa kanyang isipan. Ano ang nangyari sa tabla at sa mga batang iyon? Samahan niyo akong tuklasin ang nakakatakot na kwentong ito na tiyak na magpapaangat ng inyong balahibo. May nakita akong 5 batang lalaki na sinusubukang basagin ang isang bagay gamit ang martilyo. Naglalakad ako noon sa parke malapit sa apartment ko. Linggo noon, kaya wala akong pasok. Nung una, hindi ko sila pinansin. Pero nung mapansin kong parang may hawak na hayop yung isa, nilapitan ko sila. Ako nga pala si Joseph. Hindi ko nasasabihin yung apelyido ko. Ang totoo, hindi ko naman talaga alam kung anong nangyari sa mga batang yon. Pero nung isang araw, bigla kong naalala yung insidente na yon. Kaya naisip kong i-share sa inyo. Baka sakaling may makapagpaliwanag kung anong nangyari. Nung makita ko yung mga bata, tinanong ko sila kung anong ginagawa nila. Sabi nung isa, kailangan daw nilang basagin yung tabla sa 6 na piraso at ibaon sa kagubatan. Yun daw yung hiling nung lolo niya. Sabi ko, bakit hindi na lang nila ilibing ng buo yung tabla? Sabi nung bata, hindi raw pwede. Kailangan daw talagang basagin sa 6 na piraso. Pinakita niya sa akin yung tabla. Madilim na kahoy yon. May mga kakaibang sulat at mga larawan ng araw at buwan. Sabi ko, bakit hindi nila magawang basagin yung tabla? Sabi ng bata, napakahirap daw basagin. Sinubukan kong basagin yung tabla pero hindi talaga kaya. Sabi ko, kukuha ako ng lagari sa apartment ko. Pagbalik ko, nilagari ko yung tabla. Pero kahit lagari, napakahirap pa rin basagin. Parang bakal yung kahoy. Pero nung maputol ko yung una, mabilis na yung sumunod. Nung maputol ko na yung tabla sa 6 na piraso, sabi ng mga bata, ibaon daw namin yun sa iba't ibang lugar. Sabi ko, pwede bang ako na lang yung magtanim ng isang piraso? Sabi nila, oo daw, basta ibaon ko raw sa kagubatan. Sabi ko, pwede bang bukas na lang? Linggo naman yun. Wala akong pasok. Pumayag naman sila. Pag-uwi ko, nilagay ko sa ilalim ng kama yung tabla. Sabi ko, bukas ko na ibaon. Sa gabi na yon, pakiramdam ko may nagmamasid sa akin mula sa bintana. Pagtingin ko, wala naman. Nung madaling araw, nagising ako sa tunog ng isang mekanikal na ingay. Nung una, hindi ko mawari kung saan galing yung tunog. Pero nung magising na talaga ako, napagtanto ko na galing yon sa labas ng bintana. Nung lumingon ako, may nakita akong puting mukha na nakasilip sa bintana. Malalalim yung mga mata niya, parang yung mukha na nakaguhit sa tabla. Kinabukasan bumili ako ng bala para sa baril ko. Bumili rin ako ng caffeine tablet para hindi ako antukin. Buong araw akong hindi natulog. Nung sumunod na gabi, hindi ako natulog. Nagbantay ako. 2:00 ng madaling araw, nagpakita ulit yung mukha. Kumawa ulit ng ingay. Parang may naririnig akong mga kalansing. Tapos, may mga kaluskos sa loob ng apartment ko. Nung buksan ko yung pinto, hindi ko mabuksan. Parang may humaharang. Nung makalabas ako, nakita ko yung mukha sa labas ng basag na bintana. Kinuha ko yung cellphone ko tapos kinunan ko ng litrato yung mukha. Nung makita ko yung litrato, wala yung mukha. Kinabukasan, naglipat ako ng apartment. Sa gitna ng mga kalat, nakita ko yung piraso ng tabla na may larawan ng buwan na may malawak na bibig, katulad ng mukha sa bintana. Sa kwentong ito, natutunan ni Joseph na may mga bagay na mas mabuting iwasan, lalo na kung ito'y may kinalaman sa mga misteryo at masamang espiritu. Salamat sa inyong pakikinig.
Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo sa mga anino sa paligid. Baka may nakamasid sa inyo.